Mga karos, good morning. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back balik dito sa aming channel. Another day, another house improvement po para sa mga ongoing project. Nandito tayo sa Lumina Home Space 2. Meron lang tayong mga kinuha. So itong Vistaya natin, dadalhin ko na po to sa Anyana Bel Air West project. Tapos maraming salamat kay Paring Batang. Binigyan niya tayo ng aluminum. So yung mga ganitong aluminum, pang bara po natin yan. Eto pa. Yan. Tapos good news din, kahapon yung content natin legit na dumating sa atin. At maayos yung materyales, hindi peke. Galing sa online na wall putty. So ito na yung mga kasama niya. So isang balde at saka 3 galon pa. So ihatid natin ito mamaya sa project natin sa phase 3. Ayun, sa ngayon mga karos, bali biyahe tayo. Yan, mamaya na ako magbibigay ng update dito. Bali si Kuya Boy at saka si Bilog ang nagtatrabaho ngayon dyan. Yan, medyo nagmamadali tayo ngayong umaga para makahabol po dun sa project natin sa Anyana Bel Air West project. Okay, samahan niyo po muli kami mga karos ngayong araw na to. Ngayong araw na Miyerkules. Yan, May 13. Enjoy watching po. Let's go. Ay, si Master Dindo. Good morning, Kuya. Good morning. Dumating na pala yung full party. Yung iba, ito. Okay. Bali 3 galon pa at saka isang balde. Hindi, sa ano po yan? Sa Anyana yan. Ayan. Ayan. Kaya din daw, pakigupit na lang po ng sticker sa gitna. Kukunin ko sa'yo mamaya. Sige. Mot, good morning pala, Mot. Yan na parang lahar na dito kasi gawa ng pinaglihaan. Siya kasama niya si Robert. Bumili ng yelo. Ayan. Yan, bali. Oo nga eh. Yung inabot nga natin to. Yan, kaya doon sa mga balak magpagawa, huwag na po magpalagay ng sticker na inabutan natin dito. At medyo mahirap po to. Kakayurid pa po ng liha to. Yan, pero kasama po yan sa trabaho natin dito. Yan, bali mamaya magpapaumpisa na po tayo rito ng finishing carpentry. So dito sa first floor, may storage tayo sa baba, bar counter at saka itong TV console. Tapos itong plywood natin, nasa 15 pieces na 3/4 to. Tingnan natin kung kaya niya nang i-accommodate yung mga closet natin dito. Okay, thank you. At saka yung ating mga iba pang finishing carpentry dito sa first floor. Yan, dagdag na lang kung magkukulang. Yan. Oo. Dapat nga balde kaysa sa galon, no? Oo. Mura-mura mo. Oo. Tsaka saglit lang kasi yan pagka bubukas ka uli pag galon. Bert, morning! Morning, sir. Ayun na. Siya nga pala mga karos, bago tayo umalis, ayan na, nagtagal pa muna tayo rito. Syempre, biglang dumating si Master Jojo galing po sa Garden Premier Project. Ayan na, inaasikaso na ni Master Dindo yung mga pader. Yan, basta yung mga kailangan ayusin na bintana rito, papaayos po natin lahat yan kila Master Batang. Tapos yun sa paggagamitan po ng wall putty, halos na kompleto na po natin. Sana magkasya na. Medyo malaki lang ho kasi malapad yun doon sa kabila. Si Master Jojo, good morning. Good morning. Ang uunahin pala ni Master Jojo yun doon sa taas sa closet. Kasi kapag natapos niya yun, pwede natin makompleto na yung mga iba pang mga kornisa na hindi pa nakakabit. Yan, saka na muna daw dito kasi may mga naggagawa pa. Ayan yung inabutan namin ng sticker, oh. Ayan. Yan, kinakailangan pang gawan po ng preparasyon bago makapag-umpisa. Yan, nililiha, sinasanding, tapos nilalakar flow. Kalain mong gumanda pa yung bintana, ano? Ang ganda, oh. Oo. Yan, mga ornisa na to para magamit dito at saka rito. Yan, may kabit. Tapos yung iba dyan para dun po sa kitchen and dining area. Ayan, bali nag-iwan na tayo ng layout kay Master Jojo.
So kabisado niya na to. Bali yung closet, mapupunta rito sa gilid, naka-face po rito banda sa may right side. Tapos dito mapupunta yung kama nila client owner. Tapos possible makapaglagay pa sila ng side table dito kapag dito na po sila nakatira. Dito naman sa isang room, nagkaroon kami ng konting adjustment dito kasi itong bintana bawal po namin iusog rito. Yan, dapat dito yung AC. So dito namin nilagay yung aircon, nandito yung pinakakama. Tapos dapat nandito yung closet. So nangyari, dito na lang po namin nilagay. So meron tayong single closet dito. Pero yung banda po dun sa may master's bedroom mas malaki. Yan, may kasamang combination na drawer na yan, tapos may hanger. Yan. Okay na muna tayo rito. Yan. Ito pang bar counter. Yan, pang bar counter pa natin to. Kaya, si Kuya Rigor pala nagpaalam sa Monday na daw. Eh, nasa hospital daw pala si ate. Oo, nandun, nasa hospital pala. Kuya Rigor, Monday daw, Monday. Yeah. Oo, sa Monday. Nagpunta kanina, nag-report sa akin. Yan, kawawa naman sila, Kuya Rigor. Nandito na po tayo mga karaho sa Anyana Bel Air West Project. Magandang araw nga pala kila client owner and family. Magandang araw po. Yeah, yung tropa. Mga karos, kahapon nga po pala nagpunta pa po tayo rito pero hindi na po tayo nakapag-vlog dahil lobat na po itong ating camera. Kahapon may mga dumating na materyales pa, bali yung sa mga steel bars halos kompleto na. Ayan, may graba tayo, pero yung iba pang mga semento konti lang yung nadala nila. Bali may kulang pa, napakarami pang kulang. Tapos ito na nga po pala yung status ng ating mga panambak, yung nakasako pati yun. Yan, nag-usap kami nung regular na naghahakot sa amin ng panambak, baka ngayong ngayong umaga, baka 10 to 11 AM gagawan po daw nila ng paraan. Kasi bawal na po kasi talaga magpasok ng kahit na anumang construction services or truck kapag lumagpas na ng alas 5 na. Okay, Sandy, good morning. Adonis, morning. Ayan na. May mga dala pala akong gamit para rito. Sige, mamaya na lang. Yan, inuuna na po nila yung paglilipat po ng hamba ng pinto. Kung maalala nyo, dati sa naging project namin sa East, hinuli po namin to. So sinusubukan naman natin yung mga bagong diskarte at pamamaraan na inuna namin na i-demolish, i-clear lahat. So meron pa po sa taas, may i-demolish pa po ron. Kaya Richard, good morning. Good morning po. Kuya, baka masira yan, hindi yan heavy duty. Yan, meron po akong dalang may dala ako. Oo, na barena. Yan, Rusty, good morning. Good morning. Good morning. Opya. So ganito po yung ginagawa namin dito. So ayan, binaon po namin tong mga bakal na to dito po sa ating rebars. Ayan, dito po sa poste. Yan, nakabaon po yan. Tapos ito po ay papalitadahan po natin. Yan, mas maganda po yan na may bakal. Kasi hahabulin na lang po natin dito yung kapal ng poste. Pero magkakaroon tayo ng mga poste dito sa gilid. So ito na yung magsisilbing poste nitong bahay, kung ano yun nandito sa perimeter wall. Gawa ng sa 200 cm hindi na po natin nakuha. So kasama to. Yan na. Yan, ito na po yung mga nagagawa. Ang mga susunod na babaklasin po, ito. Yan, ito po. Tapos yung bintana na yan, siyang ililipat po rito. Tapos itong dating hamba ay malilipat naman po rito. Yan po yung mga inaasikaso nila. Ngayon, ito pa lang yung semento natin. Sa 10 piraso pa lang. Pero 100 po yan. Tapos may dumating na
waterproofing para sa palitada. Yan na. Bali ano to, day 3 dito sa trabaho natin sa Anyana West. So ayan, parilya, kasana, pati doon sa kabila. Tapos magkakaposte tayo rin ng kabilaan, pati doon sa kabila. Pero yung palitada na ito, buo, yan, masasagad po hanggang sa taas. Kasi naka inside gutter po tayo rito. So bawal po natin yung gutter ay lumagpas po doon sa labas. So may kabilang ano na po yan, may kabilang lupa na po yan, may ari. Yan. Yan, ayos na tayo. Ayos na tayo rito. Bali, yung sa mga panambak na to, kung sakali naman pong hindi yan makukuha ngayon, gagawa tayo ng paraan dun sa ibang mga contact natin. Meron na ho kasi talaga tayong regular na naghahakot ng mga panambak. Siyempre, ipapa-priority muna natin sa kanya dahil siya na po yung lagi nating kausap para maiwasan din po yung yung line ng loyalty na hindi na po tayo lumipat pa sa iba. So pagka meron na ho kasi tayong laging kausap, mas maganda dahil mapa-priority tayo. Pero kung sakaling hindi niya talaga tumahakot, baka gagawa tayo ng paraan syempre. Yan. Ayun, ngayong araw may ililipat po kagad yung na yan, hamba ng pinto. Tapos doon naman sa likod naman inaasikaso doon yung mga pinaka rebar ng para sa mga wall putting natin. Yan. Tapos diretso palitada yan doon, no? Oh, yan, diretso palitada. Oh. Tapos sa taas, ando si Kuya Sandy, sinisinsil niya yung mga lumang tiles. Yan. So ito nga po pala mababago to, yung handrail na yan. Tatanggalin natin yan. Kaya yung mga bakal niya po ay nakadikit dun sa dingding. So may hirapan si client pag maintenance yan. So tatanggalin yan. Tapos itong cantilever slab, dudugtungan po yan papunta dito sa slab extension sa may carport. Tapos yung pinaka magiging handrail, yan dudugtong yan papunta rito sa may extension sa carport hanggang doon po sa bandang likod. Yan yung balcony nito, madudugtungan siya. Yan. Tapos gusto pala nila client dito nang magpagawa ng canopy dito sa may harapan. Parang ganito. Yan, isa yan sa mga makikita natin dito. Yung ano nga lang nito, ang problema lang kapag may ganito, yung disenyo ng bahay, yan parang nababawasan na. Pero kung open, mas maganda. Okay, ito yung update. So sa demolition isa, ito na lang naman. At saka yung loob nun sa TNB, yun na lang yung mga demolition natin. Tapos syempre may mga konti tayong sisinsilin po rito dahil kapag naggawa tayo ng slab extension, so gagamit pa rin po tayo ng chipping ganun, pero minimal na lang, hindi na ganun katagal. So inuna na natin dito yung mga major. Pero yun doon sa may likod ng TNB, hindi ko muna pinababaklas yung gawa ng para may safety. Hindi na ho kasi kita yun eh. So dito lagi naiikutan ng gwardiya. Mga ano na to, mga 3 truck na siguro to. Dami na, no? Day 3 natin dito. Ayan, dami nang na-demolish. Yan, dire-diretso na po yan. Pinagawa natin. Medyo lumuwag-luwag na. Tapos yung mga dapat mailipat, may transfer. Ayan na. Ayan na. Ayan. Update na lang ako dun sa maghahakot ng panambak. Sana makapunta. Hey Richard. Kanina yung isa, dalawa to. Okay Sandy, kay Sandy, sa'yo daw isa. Ayan na, sige. Rubber na. Ayun. Bali mga karaos, ito break time muna.
Pagkatapos lang natin mananghalian, papunta tayo ng hardware para bumili ng mga kahoy na 2x4 at saka ng block screw para dito sa gagamitin ni Master Jojo sa finishing carpentry. Ayan, bali ito, shoutout muna kay Sir Aldwin Herrera. Yan, isa po siyang stroke survivor from Binyan City, Laguna. Yan, shoutout na rin sa Herrera family. Yan, shoutout na rin kay Sir Timothy John Sanchez. Yan, na palagi po nanonood. Yan, God bless po. Yan, ingat palagi. Tapos meron po nakapansin ng tiles installation natin dito sa project sa phase 2. Opo, pareha nga po sila ng ng design, pero nagkaiba po yung shade. Yan lang po yung mahirap sa delivery kasi umasa tayo na yung mga tiles isa lahat pare-pareha. Pero pare-pareha lang naman po yung design. Ang nangyari, iba yung shade ng isang box. So hindi sinasadya na install po ng installer natin dahil alam naman natin doon sa row house project natin medyo madilim pa. Pero yun, napag-usapan na namin na kailangan palitan po. Pero kung nasa ilalim lang po siya ng cabinet, matatakpan po sana yan. Yun nga lang talaga ang kita. Yan, maraming salamat po doon sa nakapag-comment. Yan, nakita na rin natin to kahapon. Tapos may tanong dito si Ma'am Ann Sanchez from San Fernando sa Cebu. Yan. So sagutin po natin ma'am pag punta po natin doon sa project. Yan, alis muna tayo. Kakain lang, pagkatapos diretso tayo sa diretso tayo sa hardware. Hindi na nga pala ako nakauwi sa bahay, dito na tayo nagpahinga. Yan na. Tara. Best Job Hardware. Pag maraming tao dun sa Mighty Star sa Bagtas, pwede rin dito. Kasi dun sa Mighty Star, masyado tayong nagtatagal. And dito saglit lang. Okay na pala tayo rito mga karohos. Ay, resibo. Salamat. Yan, bali ito yung binili natin, dalawang 2x4x10 at saka dalawang 2x4x8 na Kindray. So ito yung presyo nya. Yan, plus may kasamang block screw po yan. Ito yung block screw na Digos. Yan. Ito naman para sa Garden Premier Project. Pagbalik ni Kuya Rigor, lacquer primer surfacer. Okay lang. Yang yan, at saka yung kahoy. Hindi, sa garden po yan. Saka ito. Yung kahoy. Dahan-dahan kuya. Sige. Hot! Hot! Biga! Alay! Yan yung 2x4 na Kindray. So yung materialis na kahoy na yan, yan yung nilalagay sa ilalim ng cabinet. Yan. Ito dyan. Pagka nagkulang, ano na lang ulit. Medyo madami naman na yan. Metal. Pang metal ba yung naibigay? Ibabalik ko. Oo. Naku. Ba. Santo pre. Balik tayo tuloy. Pang metal pa yung naibigay. Sabi ko pang kahoy. Bagay, buti malapit lang yung pinagbilhan ko. Diyan lang. Sa may labas na ng Vista Mall. Dito. Oh, buti malapit lang. Yan, vlog muna ako dito. Buti malapit lang yung napagbilang ko. Yan, kahit mag-e-bike na lang ako papunta ron. Okay, yung tanong ni Ma'am Ann Sanchez tungkol po dito sa existing wall. Okay, marami na akong vlog na nagawa na nasagot ko na po yun. So ulitin na lang po natin dito. Ang concern niya, dahil may pintura na daw or existing paint na yung mga pader sa exterior wall, gusto niya daw gamitan ng Acrytex primer. Kasi yung una daw ginamit doon ay flat latex yata. Ayun. So kapag babakbakin to, so gagamit tayo ng cap wheel. Ang disadvantage nun, magagasgas niya pati yung waterproofing paint na unang ipinahid. Kapag ka ganun ang ginawa, binakbak, back to basis. So kailangan pati pag-apply ng waterproofing gagawin pa rin. Tapos mag-Acrytex primer, tapos magmamasilya ng wall putty or Acrytex cast, tapos mag-Acrytex primer uli, then apply na tayo ng top coat. So ganun po yun. Pero kung halimbawa ayaw mo naman ng masyadong gumastos, ang gawin nyo lang po muna is
ipalihan nyo po yung existing wall na may pintura, then applyan nyo ng Acrytex primer. So kapag okay na si Acrytex primer, saka po tayo mag-apply na ng top coat. Then kung gusto nyo na medyo mas matibay, lagyan nyo pa ng acrylic emulsion. Yan, para yun yung pinaka top coat finish. Yan. Bali mga karos, hanggang Sabado ang pintor dito. So ngayon Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Yan, sa 4 na araw, tingnan natin kung ano yung mga magagawa ng mga pintor natin dito. Bali ang mga tinututukan naman nila rito yung ceiling and walls. Halos almost 100% na kami doon sa may second floor area. So almost 100% na yan, kasama na yung roofing. So sa finishing, i-double coat po namin yung bubong at pati itong slab. Tapos i-retouch naman natin yung PVC roofing dito sa harapan ng bahay. So sa nakikita ko, may ilang mga araw at linggo pa nababalik yung pintor dito, gawa ng ngayon pa lang ina-assemble yung cabinet. So may mga retouching pa po kami dyan. Pero sa pintura ng bahay, sa mga preparasyon, marami na magagawa sa loob ng 4 na araw. Ayan yung bakal, hanggang primer paint lang po muna. So bago applyan ng top coat yan, lilinisin pa po namin yan kasi syempre marami nang kumapit na alikabok dyan. So blower lang ang katapat nyan at basang-basahan bago tayo mag-apply ng top coat finish. Liang-lia. Machine versus mano-mano. Na. Di ka ba lugi niyan? Simot, naka-machine. Okay. Ikaw, mano-mano. Ano kasi, pagka nakamatid. Okay, okay. So may ano naman pala. May dahilan, no? Tama. Tama. Kaya ginamit ko. Kanina yan ang ginamit mo rin niya kanina. Ito kasing machine mas mabilis. Ito naman, kahit na mano-mano, at least meron tayong disiplina doon sa kabila, meron kasi nakakaya nga naman. Ito kasi hindi pa namin nilalagyan ng polycarbonate dyan dahil masasayang lang. Huli na. Jo, ito pala Jo. Ay. Masaya. Nag-request ng tropa. Ano? Baka pwede binigay na kami yung pambarena sa panghalo. Meron tayo na. Di ba may bala na? Yung extra barena. Sige. Saka extension daw si Robert. Robert. Sige. Bukas sikasuhin ka ha. Bukas na Bert. Panghalo na skim coat, no? Barena po. Yun nga. Pero di ba may bala tayo nun? May bala na niya. Sige. Extra barena. Yung di kuryente. Para malakas.
Siya nga pala, babalik pala ulit tayo ng hardware. Papalitan natin yung black screw. Hindi ko rin napansin. Ay. Okay na. Nadya. Okay, balik update ulit tayo rito. Ayan. Bali, ang ginawa na ni Mop dito is na masilyahan niya na. Tapos, naliha na, ano, Mop? Almost. Naliha na. Yan, mag-iwan niya ng ganito. Kung may walis, pwede niya pagpagan ng walis. Kung may blower, pwede rin. Kasi may ano pa yan, may alikabok pa yan eh. Yan. Yan, pagkatapos nyo mapagpagan, yan yung gawin nyo, ayan o. Pagulungan nyo ng tubig. Tubig lang yan. Tubig lang. Yan, tubig lang. Kaya ba pandaron? Kala nila panlason, no? Skim coat nila lason, no? Ayan. Ayan. Kung ilalagay na. Tubig lang. Yan, pag natuyo, Yung timer. pwede na i-primer. Yan, pwede na po i-primer pag natuyo yung tubig.
Yan, naobserbahan nyo yung tubig nyo. Pagka sobrang labo na, palitan nyo uli. Ito, malinaw pa eh. Nag-uumpisa pa lang naman. Pag umabot na dito sa gitna yan. Ayan kuya, Acrytex primer. Yeah, Acrytex primer. Tapos meron siyang Acrytex reducer. Doon nga po pala sa nagtanong na sana naunawaan niyo yung paliwanag kanina. Tungkol po dun sa meron ng pintura yung exterior wall tapos gustong ipa-repaint. So yun po yung sagot natin doon. Tanggal na kami ng gamit dito kasi yung mga pader dito, yan na yung susunod. Ito yung lahat ng gamit natin na ginagamit sa pampintura. Siya nga pala merong mga naligaw na materyales dito para sa pintuan tsaka hamba. Yung mga pang barnis natin. Doon sa unang batch ng nagpa-deliver tayo noon na medyo marami yung materyales, kasama na po yun. Habol na lang kapag nagkulang. Kumbaga pwedeng pagtiyagaan yung ganyan, no? Kasi saglit lang naman eh. Yung iba kasi hindi ko nakikitang ginagawa yan eh. Di ba? Hindi naman matagal eh. Bumabaliktad eh. Oo. Pag sinabi pala yung bumabaliktad, parang bumabaklas. Oo. Yon. Sa mga pintor, sabi daw nila pagka pinahid daw yung primer, bumabaliktad. Ibig sabihin daw nun, bumabaklas or hindi masyadong kumakapit. Oh, malikabok eh. So ito yung wala pang pahid, tingnan nyo. May puti-puti pa yung kamay ko. Subukan natin to. Ayan, malinis na. Ayun oh. Halos wala na. Ako niyan mot dati, ang ginagawa ko basahan. Mano-mano. Oo, mano-mano basahan tas pinipiga. Kaya pwede rin naman roller. Ayan. Kasi pag yung iba, inalo kasi yung primer ng tubig. Mabaho kasi yun. Oo, pangit yun. Pag ano, Oo. Tsaka babawasan yung pinaka-adhesion niya. Yung pinakakapit niya sa simento. Maganda pa rin ganyan lang. Bali mga karoon, yan lang po muna yung update natin. Yan ngayong araw po ng Miyerkules. So ito yung project natin na puro more on preparasyon sa mga pintura. Shoutout na nga lang din po ulit doon sa nagtanong. So kita-kita na lang ulit sa susunod na video. So God bless. Paalam po muna. Let's go. Tara.